beloved Boss Mike Cervera. Eto na, mga kababayan, itong sinend naman, hinabol ni Arnold Lopez. Aba, mga kababayan ko pati ho BNC, mga kababayan binastos, mga kababayan, ni Marcoleta. Eto. Good morning. Eto ho, yung interview ng DZXL, kay Marcoleta. Eto na, pasok. Good morning, Aljo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, may kumakalat to ngayon na balita sa social media na ang inyo daw may bahay, sir, ay independent director na isang insurance company na konektado naman sa pamilya Diskaya. Ano pa yung masasabi, sir? Sinong konektado? Ang inyo pong may bahay. Asawa. Rodante. Yung asawa mo, konektado daw sa insurance company. Independent director nga daw yung asawa mo. Sis nyo po. Paano na maging konektado ang asawa ko sa Diskaya? Oo. Link daw sa insurance firm tied to Diskaya projects. Yun daw. Ano ba, balita ba yan? Nasa ano ito, sir, nasa social media na, pati na nabalita yata sa Bilyonaryo Channel. Oo nga, hindi lang sa Bilyonaryo Channel, kundi maraming mga vlogger ang naggawa ng content diyan. Marami ho ang gumawa ng content diyan sa pagkakabisto na itong asawa ni Rodante Marcoleta, na itong, kung hindi ako nagkakamali, nagngangalang Edna, na nanay ni nanay ni Congressman Paulo Marcoleta. Ano po? Yan po yung independent director daw sa insurance company. Oo, yung mga bayarang channels yan Kita nyo, mga kababayan ko? Itong si Marcoleta, alam nyo? Minsan ulyanin na siguro, no? Sa bagay ho, yung itsura niya, mga kababayan mas matanda pa yung itsura niya kay Digong, ano? Ilang taon na ba si Marcoleta? Tila ba, mga kababayan, nagiging ulyanin na rin Sa bagay nga ho, kung titignan nyo lang ho, yung pagmumuka ni Marcoleta at saka ho yung pagmumuka ni Digong, mga kababayan, hindi ho nalalayo ng edad, ano? Baka naman, mukhang nakakalimutan na ho ni Marcoleta yung pagiging mambabatas niya, ano? Bayarang media. Ano po masasabi niyo doon, sir? Bayaran pala kayo Bilyonaryo News Channel. Bayaran pala kayo Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti. Mag-research daw kayo ng konti. Isa't isa lang yung sinasabi niya Wala hong pagbabago. Yun at yun. Mag-research kayo. Kung ano ibig sabihin ng independent director. Nando doon pa rin Nakakonekta pa rin, Marcoleta, ang pangalan ng asawa mo sa kumpanya. Nakasaad pa rin doon, nakasulat pa rin na nandoon sa mga dokumento yung pangalan ng asawa mo. Yun yung tinatanong doon. Baka naman, siguro nais ng marami na Pilipino, Marcoleta, dumistansya ka sa pag-iimbestiga sa mga Diskaya. Sa pag-iimbestiga diyan sa mga flood control na kinasasangkutan ng mga Diskaya. Mahirap bang gawin yon? Baka naman, tanong lang, baka naman totoong bayad ka na. Ano po, mga kababayan ko? Baka naman ho, totoong bayad na ho si Marcoleta, kaya ho yung tinatawag na delikadesa ay nilulunok niya na. Ano po, hindi kaya ho ganon? Kasi maraming nagsasabi niyan na ikaw ay humingi ng kwarta sa mga Diskaya. Ngayon hindi ka na makaurong dahil hindi kaya bayad ka na. Mga kababayan, sa palagay ho ninyo, hindi kaya ganon ang nangyari? Nako, mga kababayan ko, sukdulan na ho na talagang lunukin lahat ni Marcoleta Malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Ang isang independent director, wala siyang pagmimay-ari doon sa kumpanya.
Wala siyang kinalaman sa management. So ano pala? Ano palang papel mga kababayan kung wala palang wala palang mali siya, walang kinalaman sa kumpanya. Anong papel niya? Bakit nandiyan sa mga dokumento yung pangalan? Anong papel, Marcoleta? So wala. Bakit pa pinalagay yung pangalan? Bakit nagkaroon pa ng titulo yung pangalan ng asawa mo diyan sa may mga dokumentado? Di po ba mga kababayan? Dapat di mo na lang pinalagay. Dapat sinabi mo, wag mo nang ilagay yung mga pangalan mo diyan kasi baka isipin ng taong bayan, meron kang kinalaman diyan. Sino ho ang tao na papayag, na hindi ho makikinabang siya sa isang kumpanya at ilalagay yung pangalan niya, aber? Sige nga ho, hindi naman siguro tatanga-tanga si Marcoleta na bonggam-bongga, Sa palagay nyo, tatanga-tanga ba si Marcoleta ng bonggam-bongga na gagamiting dami yung asawa niya? Sige nga ho, Diyos ko naman, oo. Papayag ba yun? Na gagawing dami lang yung asawa niya? Nabibigyan ng titulo kunyari sa kumpanya. Tapos sasabihin niya na walang share, walang pag-aari yung aking asawa. Ang tanong, hindi ba kumikita? Hindi ba nakakatanggap ng revenue? Yung asawa mo? Kita nyo ho. Yan ho mga kababayan, hindi naman ho sinagot ni Marcoleta, mga kababayan, Hindi ho sinagot ni Marcoleta. At wala siyang kamag-anak sa mga shareholders. Kahit pa Oo, hindi naman kailangan yun. Dami mong palusot Alam nyo, sa totoo lang, daming palusot ni Marcoleta. Simple lang naman ang gagawin. Lubayan mo yung mga diskaya. Yun lang. Wala nang iba. Dami, Daming palusot. Grabe. Oo. Yun ang magiging quality para maging independent director. Kapag hindi ganon ang katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa insurance code. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, nandiyan pa rin. Sabi rito ni Motion Science, para lang si Marcoleta. Independent DDS, ganon. Yun na nga. Di ba? Parang mga independent DDS. Freelance, Freelance, Ay, nako. Of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmemay-ari, wala siyang connection sa management, wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga kakilala siguro. Pero Kita nyo yung pinapalusot, ginagawang tanga yung mga tao. Simple lang ho, mga kababayan. Walang kinalaman, walang ganyan. Ang tanong, bakit nga nandiyan yung pangalan ng asawa mo at may titulo? Binigyan ng titulo na independent director. Ngayon, wala bang kapakinabangan? Ang tanong ng taong bayan, yung asawa mo, hindi ba nakikinabang dyan sa insurance company? Wala bang nakukuha na revenue? Dapat yun ang sagutin mo. Kasi kung wala naman palang napapala, uulitin ko lang kung wala palang napapala, eto pong asawa ni Marcoleta dyan, bakit pa ho nagkaroon ng titulo dyan na director, independent director o ano pa man, Bakit? Yun. Di kung wala palang napapala, para saan pa? Para saan pa yung pangalan mo dyan sa mga dokumento na yan? Yun po yun, mga kababayan. Kayo, ano masasabi nyo? Hindi na kayo naaawa dito sa mga kababayan natin. Lahat na lang para-paraan para mangurakot kayo. Hindi na kayo naaawa sa mga kababayan natin na talaga namang grabe na yung yung pong pagmamakaawa nila sa inyo na imbis na ginagawa nyo ng paraan para itong mga ito ay magkaroon ng kapayapaan at gaang sa buhay, eto kayo, kanya-kanya kayo na gawa ng pera. Kanya-kanya kayong payaman. Diba? Tingnan nyo ho ito. Maiba ho tayo. Wag na natin tapusin, mga kababayan ko, kasi alam nyo, ulit-ulit lang din naman yung sasabihin ni Marcoleta. Ulit-ulit lang ho yan. Walang ibang sasabihin ho yan kung hindi, pagtanggol yung kanyang asawa.
At ipipilit niya na wala. Ano saan ang delikadesa? Mga ganon-ganon, mga kababayan ko. Hindi niya yata maintindihan yung salitang delikadesa talaga. Bakit pa natin ipipilit kay Panutsia? Wag na. So ngayon, mga kababayan ko, pakinggan natin si nanay ha. Bawal ang umiyak. Bawal ha. Bawal ang umiyak. Eto na. Pondo niyan, ipagawa uli. Tingnan nyo si nanay, mga kababayan ko ha. Pakinggan nyo. Dapat, ibalik nila yung pondo niyan, ipagawa uli. Ang kakapal ng mukha nila, sa sarap ng buhay nila, 2 beses na akong inaatake dahil dyan sa baha na yan. Kita nyo? Baka sa pangatlo, patay na ako. Nako. Hindi ko naabutan, makita na gumanda yan daan na yan, yung Nako. ilog na yan. Nako. Dahil sa kakakurakot nila. Kita nyo? Sobra sila, ganun pala sila katindi. Oo. Ganun sila kagrabe na Matindi. mangurakot. Oo. Hindi sila naaawa sa mga tao, sa mga batang nilulubog araw-araw pag pumapasok sa eskwela. Nako. Hindi sila naaawa hanggang liig. Nako. Naglalakad sa karsada dito Correct. para lang makapasok. Tapos sila nagpapasarap. Binubulsaan ka ba ng bayan? Nako. Wala silang awa sa mga estudyante. Tama. Ako sobrang galit ko talaga. Oh. Sobrang hirap na inaabot ng mga pamangking ko Di ba? dahil sa mga ginawa nila. Tama, Tuwing nanay. ika-4 na taon dati, ngayon araw-araw na ginawa ng Diyos. Yan po ang katotohanan, mga kababayan ko sa Bulacan. Dati ho, mga kababayan, naabutan ko na nga kada 2 taon, merong baha. Ngayon ho, mga kababayan, hindi na ho Staggered na ho yung mga tubig sa mga sa mga kabahayan. Ganyan ang ginawa itong mga kampo, itong mga grupo ni Villanueva. Diyan po sa Bulacan, ha? Oo. Ba't hindi ka maiiyak? Pagising mo, lubog sa tubig. Yung tsahin ko nga dito, Correct. bulag na. Araw-araw nakababad sa tubig. Dati hindi siya inaabot. Ngayon, higaan na lang niya. Ang nakalitaw. Tinaas pa na ganyang kataas. Grabe, no, mga kababayan ko. Yan po ang daing ni nanay dyan po sa may Bulacan. Ang ginagawa po kasi, mga kababayan, yun nga po, no, nasaksihan ko po wala na talagang pagbabago, palala ng palala ang baha sa may Bulacan. Yung pala, mga kababayan, ang ginagawa ho nila ay kurakutin yung pong dapat na pondo na dapat hindi ho nababaha yung ating mga kababayan dyan po sa Bulacan. Di po ba? Kaya nga ho, mga kababayan, ako dapat lang napanagutin itong mga inang mga tulad nila Villanueva, no? At kita nyo ho, mga kababayan, pati ho yung tatay niyang pastor nangingi, alam na Oo. Alam niya naman siguro na nakinabang yung kanyang asawa, ay yung kanyang anak diyan sa sa mga flood control project na hindi makita, mga kababayan ko. Kung hindi naman, may mga flood control na hindi ho nagagamit. Grabe, no? Grabe, matindi. Kawawa ho Kawawa ho talaga. Ramdam ko ho si nanay, mga kababayan. Uulitin ko. Taga Bulacan ho ako Oo, may bahay kami dyan Oo. Mga kababayan ko. Nandyan din ho yung hanap buhay sa Bulacan grabe, mga kababayan. Ang tindi talaga dyan. Konting ulan, mga kababayan ko, ihanda nyo na, itaas nyo na yung inyong lahat ng kagamitan. Paano ho yung mga kababayan natin na walang budget para itaas yung kanilang kabahayan? Di araw-araw, perwisyo ang hatid. Mga kababayan ko, lalo kanina. Tingnan nyo, halos maghapon, mga kababayan, halos maghapon, abay ulan ng ulan. Bago ho ako mag-live, umuulan pa At hindi ho basta-basta ulan, talagang malakas na ulan, mga kababayan. So yan, sana matauhan, itong makakapalang mukha dyan sa may Bulacan. Pakinggan nyo ng buo si nanay, pasok. Dapat, ibalik nila yung pondo niyan, ipagawa uli. Ang kakapal ng mukha nila, sa sarap ng buhay nila, 2 beses na akong inaatake dahil dyan sa baha na yan. Baka sa pangatlo, patay na ako. Hindi ko naabutan, makita na gumanda yan daan na yan, yung ilog na yan. Dahil sa kakakurakot nila. Grabe. Sobra sila, ganun pala sila katindi. Naman. Ganun sila kagrabe na mangurakot. Hindi sila naaawa sa mga tao, sa mga batang
nilulubog araw-araw pag pumapasok sa eskwela. Oo nga. Hindi sila naaawa. Hanggang Walang leeg. awa. Naglalakad sa karsada dito Tama. para lang makapasok. Tama. Tapos sila nagpapasarap. Binubulsaan Grabe po. ka ba ng bayan? Totoo po. Wala silang awa sa mga estudyante. Opo. Ako sobrang galit ko talaga. Naku, nanay. Sobrang Hindi lang. hirap na Naku, inaabot ng naiyak mga na. pamangkin ko. Oh, naiyak na ho si nanay, mga kababayan ko. Kita nyo, naiiyak na ho siya. Dahil sa mga ginawa nila. Tuwing ika-4 na taon dati, Grabe. ngayon araw-araw na ginawa ng Diyos. Oh, tignan Ba't nyo ho. hindi ka maiiyak? Oo nga. Pagising mo, lubog sa tubig. Yung tsahin ko nga dito, Oo. bulag na. Oh, bulag na. Araw-araw nakababad sa tubig. Dati Kita hindi nyo? siya inaabot. Ngayon, Oo. higaan na lang niya. Ang nakalitaw. Tinaas pa Grabe. na ganyang kataas. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Yan ho ang dinadanas ng marami nating kababayan po sa Bulacan, na kung saan ay sentro ngayon ng korupsyon sa pamamagitan ng mga infrastructure at lalong-lalo na flood control, na kung saan mga kababayan, imbis na hindi ho binabaha ang maraming lugar sa Bulacan, ngayon po mga kababayan ay stay na ho yung tubig sa kanilang mga lugar. Oh, ganun po ang nangyari. Kaya ho itong mga walang konsensya na tulad nila Joel Villanueva, abay, ano bang, nako, ewan ko sa inyo. Oo, wag nyo nang gamitin ang salita ng Diyos para sa kasalanan nyo. Mahiya naman kayo, no? Damay-damay pa yung tatay mo. Mananakot pa kayo ng mga tao na nagsasalita ng totoo. Oh, kita nyo ho mga kababayan. Di ba ba? So, mga kababayan, saglitan lang ito. Dahil ho, mayroon pa tayong susunod na gagawin. Muli, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong pagsama. Opo, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo hong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli, Mike Cervera po. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.